ang lalaki na nagbenta ng isang inimbentong paliparan sa halagang $242 million. Sa panahon ngayon, sanay na tayong makarinig ng mga kwento tungkol sa email scam, mga pekeng prinsipe o opisyal na nagyayaya ng madaling pera kapalit ng maliit na bayad. Pero alam mo ba na bago pa man sumikat ang internet ay may isang tao na nakaisip ng mas malupit na panloloko? Gamit lang ang kanyang dila, tapang at galing sa pagpapanggap ay naloko niya ang isa sa pinakamalalaking bangko sa South America at nakuha ang daan-daang milyong dolyar. Paano niya ito nagawa? Tuklasin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa ngayon sa modernong panahon ay pamilyar na tayong lahat sa mga email scam. Sa halos lahat ng may email ay tiyak na may isang beses ka nang nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang tao na magpapakilalang prinsipe, doktor o isang opisyal mula sa isang dayuhang bangko. Sasabihin niya na kailangan niya ng tulong mo para mailipat ang malaking halaga ng pera papunta sa ibang bansa. At kung makikipagtulungan ka raw ay may porsyento ka sa halagang iyon. Pero bago mangyari ang lahat ng iyon ay hihingi siya ng verification fee na isang maliit na halaga muna para daw masigurado ang iyong bank account. Sa unang tingin ay parang totoo, lalo na kung ang email ay may logo ng bangko, formal ang pagkakagawa at may signature pa ng isang tao na may matunog na pangalan. Pero sa huli, ito ay isang panloloko lamang. Gayunpaman, ang kwento natin ngayon ay mas matindi, mas malawak at mas nakakabigla sapagkat ito ay nangyari noon pang panahon na hindi pa uso ang internet. Wala pang social media, walang email at walang video call. Pero sa kabila nito ay may isang tao na nagawang lokohin ang isa sa pinakamalaking bangko sa South America. At nakuha niya ang daan-daang milyong dolyar gamit lang ang kanyang galing sa pagsasalita, pagpapanggap at paggawa ng storya. Sa panahon ngayon ay maraming mga scammer ang gumagamit ng technology. Pero ang lalaking ito ay hindi umasa sa computer o cellphone. Ang ginamit niya ay utak, tiyaga at talino sa pagpapanggap. Samantala, noong 1995 ay may isang senior manager mula sa Bangko Noroeste, isang kilalang bangko sa Brazil, ang nakatanggap ng isang tawag mula sa Nigeria. Sa kabilang linya ng telepono ay may isang lalaki na may malalim at confidence na boses. Nagpakilala siya bilang governor ng Central Bank of Nigeria. Isang mataas na posisyon at kapag galing sa isang tao na nasa ganitong katungkulan ng tawag ay mahirap hindi makinig. Ipinakilala niya ang sarili ng maayos, mahinahon ng tono at tila sanay na sanay sa mga financial negotiation. Ipinaliwanag niya na may planong ipatayo ang isang bagong international airport sa kabisera ng Nigeria sa lungsod ng Abuja. Ayon sa kanya, ang lungsod na ito ay isa sa pinakamabilis ang paglago sa buong Afrika. Maraming tao ang nangangailangan ng mas maayos na transportasyon at ang airport daw na ito ay sagot sa lumalaking pangangailangan ng publiko. Gayun din naman, habang ipinapaliwanag ng lalaki ang lahat ng detalye, ay nakikinig lang ang manager ng bangko sa Brazil. Habang lumalalim ang usapan, ay mas lalo siyang kumbinsido na ang proyektong ito ay isang golden opportunity. Ang planong paliparan daw ay may buong suporta ng gobyerno at handa na ang lahat ng dokumento para maumpisahan ang kontrata. Ang tanging kulang na lang ay mga foreign investors na papasok sa proyekto. Ang halaga ng kailangang investment ay $250 million at bilang gantimpala sa sinumang opisyal na tutulong sa pagpapabilis ng proseso ay may bonus daw na $10 million. At hindi ito sa bangko mapupunta kundi personal commission para sa mismong opisyal. Dahil sa laki ng kikitain at sa ganda ng ipinakitang proposal ay naging sobrang excited ang manager. Isang proyekto na hindi lang kikita ng malaki kundi may bonus pang kasama. Sa isip niya ay ito na ang pagkakataon para maiangat pa ang pangalan niya sa loob ng bangko. Kaya kahit hindi niya pa masyadong nabe-verify ang lahat ng detalye ay nagbigay na siya ng signal para maituloy ang investment. Mabilis rin ang naging kilos nila. Inumpisahan agad ang pag-transfer ng pera. Lahat ay umaasa na ito na ang simula ng isang malaking tagumpay. Pero ang hindi alam ng manager, ang taong kausap niya ay hindi talaga gobernur ng kahit anong bangko. Ang totoo, ang lalaking iyon ay si Emmanuel Nude, isang dating opisyal sa isang pribadong bangko sa Nigeria. Wala rin siyang koneksyon sa gobyerno at wala siyang authority para makipag-usap tungkol sa anumang proyekto ng bansa. Pero dahil sa husay niya sa pagpapanggap ay parang totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Gumawa siya ng mga dokumento na mukhang galing sa gobyerno. Gumamit siya ng mga formal na pananalita
at tinawagan pa ang bangko sa mga oras na karaniwang ginagamit ng mga opisyal. Sa loob ng ilang buwan ay unti-unti niyang binuo ang panloloko hanggang sa tuluyang maloko ang buong bangko. Sa bandang huli, nailipat nga sa kanya ang $242 million at wala ni isang palapag na airport ang naitayo. Wala ring kontrata na may pirma ng tunay na opisyal. Wala lahat. Ang lahat ng sinabi ni Emmanuel ay pawang kasinungalingan. Pero sa galing ng kanyang pagkukunwari ay naniwala ang bangko. Samantala, noong mga panahong iyon si Emmanuel Nwude ay isa ng kilala at iginagalang na bank manager sa Nigeria. Subalit kahit may pangalan na siya sa larangan ng pananalapi, ay alam niyang hindi sapat ang kanyang kasalukuyang posisyon para maisagawa ang isang panlilinlang na napakalaki at napakasalimuot. Kaya nagdesisyon siyang gumawa ng isang mas matapang at mas mapanganib na hakbang, kaya nagpanggap siya si Paul Oguma, ang official governor ng Central Bank ng Nigeria. Alam niyang kapag isang ordinaryong empleyado lang ang kausap, ay maaaring hindi siya paniwalaan ng mga malalaking bangko sa ibang bansa. Pero kung siya ay magpapanggap bilang pinuno ng mismong Central Bank, ay tiyak na iba ang magiging tingin sa kanya. Mas malaki ang magiging tiwala sa kanya. Mas mataas ang magiging respeto at mas madali niyang maibebenta ang kanyang kwento. Ngunit alam din ni Emmanuel na hindi sapat ang mag-isa lang. Hindi niya kayang buuin ang buong plano ng nag-iisa. Kaya agad siyang nagtipon ng isang maliit pero matatag na grupo. Pinili niya ang 5 tao na malapit sa kanya, tulad ng mga kaibigan, kakilala at dating kasamahan sa financial industry. Lahat ng kasama niya ay may sapat na karanasan sa larangan ng banking, kaya kabisado nila ang takbo ng mga proseso sa loob ng bangko, pati na rin ang mga kalakaran sa international finance. Dahil pamilyar sila sa mga technical na aspeto ng transaksyon, ay mas madali nilang naitago ang panloloko sa ilalim ng mukhang legal na galaw. Sa katunayan ay hindi lang karanasan at kaalaman ang dala ng grupong ito. Mayroon din silang access sa mga sensitive at mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kilalang tao sa gobyerno at sa sektor ng pananalapi, tulad ng mga pangalan, mga pwesto, ugali at personal details na mahirap makuha ng isang karaniwang mamamayan. Dahil dito ay naging mas madali para sa kanila ang gumanap bilang mga legitimate officials ng gobyerno. Sa tulong ng mga peking papeles, official signature at aktual na government fax machine, ay naipakita nila na totoo ang kanilang mga sinasabi kahit pawang kasinungalingan lang ang mga iyon. Kaugnay pa nito, ang pinakaunang hakbang ng kanilang plano ay ang pagpapadala ng mga sulat gamit ang fax. Isa itong paraang madaling gamitin pero malakas ang dating, lalo na noong panahong iyon na wala pang modernong paraan ng verification sa internet. Gumawa rin sila ng liham na nagsasabing ang Ministry of Aviation ng Nigeria ay naghahanap ng mga dayuhang mamumuhunan na gustong tumulong sa pagpapagawa ng isang international airport sa lungsod ng Abuja. Ayon sa liham, ito raw ay bahagi ng plano ng gobyerno para sa patuloy na pag-unlad ng bagong kabisera simula pa noong taong 1991. Sa dulo ng sulat ay may pirma ng isang taong ipinakilala nilang si Turistia William, na di umano'y direktor sa bahagi ng Financial Planning and Budgeting. Ngunit sa katotohanan ay wala naman talagang ganoong tao. Isa lang itong pangalan na ginawa para magmukhang totoo ang liham. Pinadala nila ang fax sa iba't ibang bangko at sa iba't ibang bansa. Isa sa mga nakatanggap ng liham ay ang bangko ng Noroeste na matatagpuan sa Brazil. Doon ay natanggap ng isang executive na nagngangalang Nelson Sakaguchi ang dokumento. Si Sakaguchi ay may dugong Japanese at isa sa mga mataas na opisyal sa bangko. Nang makita niya ang fax, ay napansin niya agad ang formal na tono ng sulat at ang pagiging opisyal ng pinagmulan nito. Nakalagay pa ang government fax number ng Nigeria, kaya walang dahilan para siya ay magduda. Naisip niya, kung galing ito mismo sa isang ahensya ng gobyerno, siguradong lehitimo ito. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Agad siyang nagpadala ng sagot sa fax at sinabing interesado siyang makipag-ugnayan ukol sa nasabing proyekto. Sa puntong ito ay dito na lumantad si Emmanuel bilang gobernor. Tumawag siya kay Sakaguchi at nagpakilala bilang si Paul Oguma, ang pinuno ng Central Bank ng Nigeria. Sa kanilang pag-uusap ay ipinakita ni Emmanuel ang kumpiyansa, kaalaman at style ng isang tunay na opisyal ng gobyerno. Lalo lamang tumibay ang tiwala ni Sakaguchi. Habang sila'y nag-uusap ay naramdaman din ng Brazilian executive na tunay ngang isang magandang oportunidad ang kanyang tinanggap. Subalit nagkaroon ng dagdag na tanong si Sakaguchi. Anya, pwede ba tayong magkita ng personal? Maaaring sa Nigeria o dito sa Brazil? Saglit na natahimik si Emmanuel pero mabilis din siyang nakaisip ng sagot.
Sinabi niyang mas mainam kung mananatiling lihim muna ang proyekto. Hindi pa raw ito pwedeng isapubliko dahil hindi pa ito opisyal na ilulunsad hanggang sa susunod na 4 o 5 taon. Kaya hindi raw nararapat na pag-usapan ito sa mga lugar na madaling masilip ng media o ng publiko. Sa halip ay iminungkahi niyang magtipon sila sa isang mas neutral at pribadong lugar. Sabi ni Sakaguchi, nasa London ako sa susunod na linggo. Pwede ba tayong magkita roon? Agad namang sumang-ayon si Emmanuel at doon na nga nila itinakda ang kanilang pulong sa lungsod ng London, malayo sa Nigeria at Brazil at perfect para sa isang tahimik at private meeting. Gayun din naman ay hindi nag-aksaya ng panahon ang grupo ni Emmanuel. Agad silang naghanda. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng papel na gagampanan. Si Emmanuel ang magiging governor. Ang iba ay gaganap bilang deputy governor, direktor ng aviation ministry at iba pang tauhan ng gobyerno. Pati ang asawa ng isa sa kanila ay isinama para mas maging totoo ang eksena. Gumawa rin sila ng mga peking dokumento, mga layout ng airport, business projections at detalyadong plano kung paano kikita ang proyekto. Lahat ay maayos na inayos para mukhang profesional at totoo. Pagsapit nila sa London ay pumunta sila sa isang mamahaling hotel. Pagdating ni Sakaguchi sa paliparan ay sinalubong siya ng isang limousine at dinala sa isang marangyang suite. Lahat ng kilos ng grupo ay maingat na isinagawa. Nang magsimula ang meeting ay isa-isang nagpakilala ang mga kasamahan ni Emmanuel. Lahat ay nagpakita ng tiwala sa sarili, maayos na pananamit at may bitbit na mga dokumento. Noon ay wala pang internet na madaling makapag-verify ng impormasyon. Walang search engine na pwedeng gamitin para hanapin kung totoo nga ang mga pangalan nila o kung ano ang itsura ng tunay na governor ng Central Bank. Kaya si Sakaguchi ay buong paniniwalang naniwala. Bukod pa rito ay may dala rin si Emmanuel na mga peking larawan. Ipinakita niyang kasama raw siya ng presidente at prime minister ng Nigeria. Nang makita ito ni Sakaguchi ay tuluyan na siyang naniwala. Para sa kanya, wala na talagang dahilan para pagdudahan pa ang alok. Lahat ng dokumento ay kumpleto, ang mga tao ay mukhang professional at ang location ng proyekto ay may maayos na pagpapaliwanag. Samantala, habang nagpapatuloy ang pag-uusap ni Saka at Emmanuel sa lungsod ng London, ay may nasabi si Emmanuel na agad nagpaisip kay Saka. Sabi ni Emmanuel, gusto nilang manatiling lihim ang buong proyekto at hindi raw ito sisimulan hanggat hindi pa lumilipas ang 4 o 5 taon. Sa una ay kampante pa si Saka. Sabi niya, kapag kailangan na ng pera para simulan ang proyekto ay handa silang magbigay. Pero bago pa niya matapos ang paliwanag ay mabilis siyang pinutol ni Emmanuel. Ang sabi ni Emmanuel, hindi raw pwedeng hintayin pa ang simula ng construction. Kailangan na raw nila ng pera ngayon pa lang para makapagsimula na sa paghahanda. Tulad ng pagkuha ng mga kumpanya, pagbili ng mga kagamitan at pag-aayos ng lahat ng kailangang materials. Dito na nagsimulang kabahan si Saka para bang may kakaiba sa takbo ng usapan. Pero bago pa siya makapagsalita ay muling nagsalita si Emmanuel at sa pagkakataong ito ay mas madiin ang tono. Sinabi niyang kung hindi komportable si Saka sa proyekto ay ayos lang daw yun. Marami raw silang ibang investors na gustong makipagkita para sa parehong opportunity. Ngunit pinaalala rin niya kay Saka na ito ang unang tumugon at agad na nagpakita ng interes. Dagdag pa ni Emmanuel tulad ng nabanggit niya noong una silang nagkausap sa telepono, may nakalaan daw na $10 million na komisyon para kay Saka kapag natuloy ang kasunduan. Pero kung hindi siya sigurado ay handa raw silang lumipat sa ibang investor. Dahil dito ay napaisip si Saka. Ang laki ng halaga at ang ideya ng malaking personal na kita ay mahirap tanggihan. Kahit may nararamdaman siyang hindi tama, ay hindi niya kayang palampasin ang ganitong klasing pagkakataon. Sinubukan pa rin niyang iligtas ang sarili sa pagsasabing baka hindi pumayag ang pamunuan ng kanilang bangko. Pero ang sagot ni Emmanuel ay mas lalong nakapagbigay ng pressure. Anya, nasa kamay ni Saka ang desisyon. Siya raw ang may kontrol sa usapan. Pero kung ang bangko nila ay hindi handang sumuporta, ay marami pa raw silang ibang pwedeng lapitan. Sa puntong ito ay tuluyan ng bumigay si Saka. Sinabi niyang maaasahan siya at handa siyang sumama sa proyekto. Ipinakita niya na buo na ang loob niya. At dito na naisip ni Emmanuel na tuluyan ng nahulog sa patibong si Saka. At ang dahilan ay simple. Ang pangakong $10 million ang nagtulak sa kanya na isugal ang lahat. Sa mismong kasunduang naganap sa London ay pumayag si Saka na maglabas ng investment na tinatayang umaabot sa $242 million. At tandaan, ang panahong ito ay noong 1995 pa.
Kung ikukumpara sa halaga ng pera sa kasalukuyan, umaabot na ito ng halos $413 million. Bago sila tuluyang maghiwalay, ay napilit pa ni Emmanuel si Saka na magbigay ng paunang bayad na $3 million bilang patunay ng kanilang interes. Alam ni Emmanuel na kapag may naibigay ng pera ay mas mahirap na para kay Saka na umatras. Sa isip ni Saka, kapag nakapaglabas ka na ng malaking halaga ay mahirap tanggapin na baka niloloko ka lang. Kaya kahit unti-unting nagdududa ay umaasa pa rin siyang totoo ang proyekto. At dito na rin nagpakita si Emmanuel ng husay sa panlilinlang. Hindi lang ito simpleng scam, kundi isang matinding uri ng pagmamaniobra sa isip ng isang tao. Alam niya kung paano paikutin ang damdamin ng kausap at kung kailan uudyukan ng kahinaan. At si Saka, na sana ay may pag-aalinlangan pa, ay tuluyan ng naging sunod-sunuran. Umalis siya sa London na tila hawak na hawak ni Emmanuel. Mula noon hanggang 1998 ay tuloy-tuloy ang pagpapadala ni Saka ng milyong-milyong dolyar. At ang mas nakakagulat pa rito, wala ni isa man sa mga nakakataas sa bangko ang may alam sa mga nangyayari. Upang maitago ang kanyang ginagawa, gumamit si Saka ng ilang paraan. Una, hindi siya nagpadala ng pera na higit sa $6 million kada transaksyon. Ayon kasi sa patakaran ng bangko nila, siya lang ang may karapatang magpadala ng halaga na hindi lalagpas sa ganitong limitasyon. Kapag mas mataas pa rito ay kailangan ng pahintulot mula sa board, kaya maingat niyang inalagaan ng bawat galaw. Pangalawa, hindi rin niya ipinapadala ang pera sa iisang account o iisang bansa lamang. Sinasadya niyang hati-hatiin ang mga padala at ikalat ito sa iba't ibang lugar, kabilang dito ang Amerika, Britain, Switzerland at Hong Kong. Kahit ang mga bangkong pinadalhan ay iba-iba rin. Sa ganitong paraan ay hindi nagiiwan ng bakas ang mga transaksyon at hindi madaling masundan kung saan talaga napupunta ang pera. At dahil ang trabaho ng pagbabantay sa ganitong galaw ay nasa kamay din ni Saka na siya ring bank manager, wala ni isa ang naghinala o nagtanong. Samantala sa Nigeria naman ay sinamantala rin ng grupo ni Emmanuel ang sistema. Gumamit sila ng 17 na bangko upang ilipat, paghalu-haluin at itago ang mga padalang dollars. Sa loob ng 3 taon ay matagumpay na naipadala ni Saka ang kabuuang $242 million sa kamay ni Emmanuel at ng kanyang grupo. Habang ginagawa niya ito, ay patuloy namang nagpapadala si Emmanuel ng mga dokumento, mga larawan ng proyekto, mga kontrata, at mga update tungkol sa umano'y airport construction. Pero lahat ng ito ay peke, at kahit peke, naniwala pa rin si Saka. Sa halip na matauhan ay lalo pang lumalim ang pagkakaipit niya. Kung kaya't habang lumalalim ang panloloko ay lalong lumalaki ang kinikita ng grupo. Ang pera ay ginamit nila upang mamuhunan sa real estate, bumili ng stocks at magtayo ng iba't ibang negosyo, hindi lang sa Nigeria kundi sa iba't ibang bansa rin. Patuloy ang pag-ikot ng pera habang si Saka ay nananatiling umaasang hindi siya nililinlang. Ngunit dumating ang isang pangyayaring hindi nila inaasahan at ito ang tuluyang nagbunyag ng lahat. Isang malaking bangko mula sa Spain na kilala sa pangalang Santander Bank ang nagpahayag ng interes na bilhin ng Bangko Noroeste. At mula rito ay unti-unti nang lumabas ang katotohanan. Ang mga sikreto, ang mga galaw na itinago at ang mapanlinlang na plano ay isa-isa na ring naungkat. At dito na nagsimula ang pagbagsak ng isang panlilinlang na napakatagal ding itinago. Sa ganito kalaking usapin ay hindi basta-basta ang proseso ng pagbili ng isang bangko. Kailangan itong dumaan sa masusing pagsusuri ng mga dokumento, record ng pera at lahat ng pag-aari ng bangko para makita kung ito ba talaga ay karapat-dapat bilhin. Kaya isang grupo mula sa Spanish Bank at sa Brazilian na bangko ang sabay na nagtipon para tingnan ang kabuuang kalagayan ng Bangko Noroeste. Pero sa kanilang masusing pag-aaral ay may natuklasan silang hindi inaasahan. Napansin nila na kulang ang halos 1/3 ng buong kapital ng bangko. Ang halaga ng perang nawawala, aabot sa daan-daang milyong dolyar. Dahil dito pinatawag agad ang mga direktor, si Nelson Sakaguchi, para tanungin kung anong nangyari sa nakalipas na 3 taon. Walang paligoy-ligoy si Sakaguchi. Agad niyang inamin na naglabas siya ng pera at inilipat ito sa pamahalaan ng Nigeria para sa sinasabing proyekto ng isang airport sa Abuja. Sa loob ng 3 taon ay inilipat niya ang $242 million at lahat ng ito ay ginawa niya nang walang pahintulot ng board. Hindi man lang niya sinabi kahit isang beses. Nagulat ang lahat. Ang taong matagal nang pinagkakatiwalaan sa bangko na halos 14 years nang nasa serbisyo ay bigla na lang gumawa ng ganito kalaking hakbang nang walang paalam at sa paraang sobrang kahina-hinala. Dahil dito agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga may-ari ng bangko.
Sinundan nila ang mga galaw ng pera, pati na rin ang mga taong posibleng sangkot. Sa kanilang pagsisiyasat ay dumaan sila sa iba't ibang bansa at bangko. Pero sa huli, lahat ng landas ay nagtuturo pabalik sa Nigeria. Subalit ang problema, sa panahon na yun ay mahina pa ang batas ng Nigeria pagdating sa mga kasong may kinalaman sa panlilinlang. Mahirap ding matukoy kung sino talaga ang may-ari ng mga account kung saan pumasok ang pera. Parang mauuwi sa wala ang investigasyon hanggang sa pumasok sa eksena ang mga bangko mula Switzerland. Hiniling nilang makipagtulungan ang mga bangko sa Nigeria at binalaan sila na pwedeng mablock ang mga account nila sa ibang bansa kung hindi sila tutulong. Dahil sa takot ay napilitan ang mga bangko sa Nigeria na sumunod. At dito na lumitaw ang totoo. Ang utak pala sa likod ng lahat ay si Emmanuel Nwude kasama ang ilang kasabwat, pero isa na namang balakid ang humarap sa mga nag-iimbestiga. Wala pang malinaw na batas noon sa Nigeria para pigilan o parusahan ang ganitong uri ng panlilinlang. Kaya sa kabila ng dami ng ebidensya ay nanatiling malaya si Emmanuel at ang kanyang grupo. Ayon pa sa ilang ulat, nagbigay sila ng suhol para hindi sila galawin. Sa kabila ng lahat ay natuloy pa rin ang pagbili ng Santander sa Bangko Noroeste, pero hindi na sa dating halaga. Bumaba ito dahil sa nadiskubring malaking butas sa kanilang pera. Samantala, isinampa naman sa Switzerland ang kaso laban kay Sakaguchi. Nakulong siya sa kasong may kinalaman sa pagnanakaw ng pera. Ang mga dating may-ari ng bangko ay nagsampa rin ng mga kaso sa iba't ibang bansa para mabawi ang perang nawala. Pero hindi ito naging madali. Karamihan kasi ng ari-arian at salapi ay nasa Nigeria at hindi basta-basta ang pakikipagtulungan sa gobyerno ng bansa. Ngunit dumating ang pagbabago noong taong 2003. Naupo bilang Pangulo ng Nigeria si Olusegun Obasanjo. Isa sa mga naging layunin ng kanyang pamahalaan ay ang labanan ang mga kaso ng panlilinlang sa bansa. Kaya bumuo siya ng isang agency na tinawag na Economic and Financial Crimes Commission o EFCC. Pagdating ng taong 2004 ay sinimulan ng EFCC ang investigasyon laban kay Emmanuel at sa kanyang grupo. Sa 6 na miyembro ng sindikato ay 5 ang agad na naaresto. Ang isa naman ay namatay sa isang malagim na aksidente sa sasakyan habang iniimbestigahan pa ang kaso. Pero may hinala ang marami na hindi ito simpleng aksidente. Posibleng pinatay siya dahil sinubukan niyang tumestigo kapalit ng mas maikling sentensya. Kung totoo ito, si Emmanuel ang itinuturong nagpapatay sa kanya. Habang nililitis ang kaso sa Abuja, kumuha si Emmanuel ng maraming abogado at sinubukan pa niyang suhulan ng ilang opisyal at miyembro ng hukuman. Dahil dito ay inilipat ang buong paglilitis sa lungsod ng Lagos. Pero kahit nailipat na, ay patuloy pa rin ang tangkang suhulan ni Emmanuel. Maging ang pinuno ng EFCC ay sinubukan niyang kausapin, pero nabigo siya. Kaya nadagdag pa ito sa mga kaso laban sa kanya. Dagdag pa rito, habang nagpapatuloy ang paglilitis, isang bomb threat ang natanggap ng korte. Napilitang lumikas ang lahat ng tao. Nang ininspeksyon ng mga autoridad na lamang peke lang ito. Isa raw itong plano ni Emmanuel para makatakas, pero hindi rin ito nagtagumpay. Dahil sa kahabaan ng kaso, nag-alok ang mga prosecutors ng isang kasunduan. Kung isasauli ni Emmanuel ang perang ninakaw, ay papayagan siyang makulong sa mas maikling panahon. Sinabi niyang kaya niyang ibalik ang $10 million. Pero tumanggi ang korte. Kailangang hindi bababa sa $80 million. Muling nag-alok si Emmanuel. $40 million naman daw ang kaya niya. Ngunit muli, hindi tinanggap. Kaya sa huling pagkakataon ay naglabas ng matibay na ebidensya ang mga prosecutors. Isang tao ang pumasok sa loob ng korte, siya si Nelson Sakaguchi. Sa sobrang hiya, halos hindi siya makatingin. Pero nang humarap siya kay Emmanuel ay alam ng lahat na tapos na ang laro. Ikinuwento ni Sakaguchi ang lahat mula sa pagpapanggap ni Emmanuel bilang isang opisyal ng gobyerno hanggang sa panlilinlang para makuha ang $242 million. Ipinakita rin niya ang mga larawan, dokumento at mensahe na nagpapatunay sa kanilang koneksyon. Dahil dito ay lumakas lalo ang kaso laban kay Emmanuel. Kaya sinubukan niyang bumalik sa dating offer, ibabalik daw niya ang $80 million. Pero huli na ang lahat. Ipinag-utos ng korte na kailangan niyang ibalik ang hindi bababa sa $120 million, dagdag pa ang multa na higit $10 million. Wala siyang nagawa kundi sumang-ayon.